Kabanata 836. Dahil ba sa'yo nataman ang asawa ko? Sinuri ni Jin si Tina na may labis na pagkadismaya sa mukha. Si Tina ay tumugon ng mahinahon at may kumpiyansa, siya ang nagsimula ng kawalang galang. Ngumisi si Jin, asawa ko siya, ako si Jin Zhang. Hindi lang nagsasalita ng walang galang, kahit sinaktan ka niya, wala kang karapatang lumaban. Dumura si Tina, napakaraming kalokohan. Ang kabataang babae ay naging malamig na nagsasabi ng masama, sapat na ang pakikipag-usap sa kanya, ikaw pumunta dito, itali siya, gusto kong maghiganti. Agad na lumapit ang dalawa sa kanyang mga tauhan at itinali ang mga kamay ni Tina. Lumapit ang dalaga at sinampal si Tina sa mukha. Kapag sinaktan ako ng isang lalaki, sasampalin ko pa siya ng 10 beses. Patuloy na sinampal ng dalaga ang mukha ni Tina ng walang humpay, at hindi nagtagal, nagsimulang mamaga ang pisngi ni Tina, na may bakas ng sariwang dugo na bumagsak mula sa sulok ng kanyang bibig. Dumating si Lito sa Infinite Sect sa pinakamabilis na bilis. Sino ka at pumunta dito? Sa tarangkahan ng Infinite Sect, pinigilan ng gwardya si Lito. Lito. Kumunat ang noo ng gwardya at nagtanong, para kanino ka nandito? Anong problema? Hanapin si Jin Zhang. Galit na galit ang mukha ng guard, how dare you, bold enough to direct calling our sect leader's name, what kind of background do you have? Malamig na ngumiti si Lito, it's none of your business kung anong uri ng background ang mayroon ako, pumunta ka lang at sabihin kay Jin, kung nasaktan man si Tina Chen ng bahagya, papatagan ko ang Infinite Sect. Masungit na sinabi ng gwardya, dapat ko bang gawin ang anumang ipagawa mo sa akin? Sino ka sa tingin mo? Biglang ibinaba ni Lito ang kanyang palad, at ang dambuhalang batong halimaw, na 2 taong matangkad sa tarangkahan, ay agad na naghiwalay. Direktang natangay ang gwardya at dumapo sa kanyang puwitan, na paupo sa lupa. Ikaw! Maghintay ka! Halos natakot ang gwardya, nanginginig siyang tumayo at tumakbo sa loob para magsumbong. Ano? Ang brat na iyon ay nang-ahas na pumunta dito ng personal. Siya ay tunay na ignorante sa kalawakan ng langit at lupa. Iniligtas ako sa hirap ng paghahanap sa kanya upang makipag-ayos ng mga puntos. Matapos i-report ng gwardya kay Jin, walang tigil ng inisyon si Jin. Sect leader? Hindi simple ang batang iyon, binasag niya ang batong halimaw ng gate gamit ang isang palad. Sabi ng guard, puno pa rin ng takot ang puso niya. Si Jin, gayunpaman, ay hindi isinasapuso ang bagay na ito, ngunit nasusuklam niyang sinabi, kung wala siyang anumang kakayahan, paano siya maglalakas loob na hanapin tayo? Ngunit paano ako, si Jin Zhang, matatakot sa berdeng batang iyon? Papasukin mo siya. Walang pagpipilian ang gwardya, kaya lumabas siya at pinapasok si Lito. Habang dahan daw ang naglalakad si Lito sa looban, dumidilim ang mukha ng isang kabataang babae, may hinanakit siyang sinabi, ang batang ito ang sumampal sa akin. Niyakap ni Jin ang kanyang asawa, humiga sa kanyang upuan, humigop ng kanyang tsaa. Darling, don't fret. I'll make him begs on his knees soon enough para mawala ang galit mo, aniya. Napakaganda mo, asawa ko. Lumapit ang dalaga sa yakap ni Jin, hinahalikan ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Tina na may matagumpay na ekspresyon na parang sinasabi na ang kanyang lalaki ay mas mahusay kaysa kay Lito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Lito ang diskurso ng mag-asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Tina. Sino ang gumawa nito sa mukha mo? Tanong niya. Saglit na sinulyapan ni Tina ang ibang babae. Tama, siya iyon. Tumanggaw si Lito, humakbang pasulong upang kalasin siya. Tumigil ka, bata. Lumapit ang dalawa niyang tauhan para makialam. Sa isang galaw ng kamay ni Lito, naramdaman ng 2 lalaki ang matinding puwersa na tumama sa kanilang dibdib at sila ay napaatras. Sa pagmamasid sa eksena, bahagyang nagbago ang mukha ni Jin. Ibinaba niya ang kanyang tasa at nagsalita, binata, aaminin ko na mayroon kang ilang kakayahan. Para sa isang kaedad mo na magkaroon ng ganitong katapangan, mukhang mayroon kang talento. Malamig na tugon ni Lito, paano kung tatangtalan ko? Humalaklak si Jin, paano ito? Sumali ka sa aking sekta, magpasakop sa aking pamumuno simula ngayon, at hindi ko muna papansinin ang bagay na ito sa ngayon. Nang marinig ito ng dalaga, sumimangot ang dalaga, baka sa mukha ang pagkadismaya. Asawa, hindi ka na maghihiganti para sa akin. Tumahimik ka. Pilit na sambat ni Jin, itinutok ang galit sa dalaga. Sa takot, tumayo ang babae ngunit hindi na naglakas loob na gumawa pa ng kamalian. Noong una ay inakala ni Jin na kapag nabigyan ng ganoong pagkakataon, agad na susang-ayon si Lito at labis pa nga itong nagpapasalamat. Gayunpaman, ang reaksyon ni Lito sa susunod na sandali ay tumama kay Jin na parang isang sampal sa mukha.
Sa tingin mo ba susundin ko lang ang pakay mo? Sino ka sa tingin mo? Hindi mapigil ang ngumisi si Lito. Isang marahas na sampal lang ang naramdaman ni Jean sa kanyang mukha, at nagalit ito sa kanya. You ungrateful brat, pagsisisihan mo ito. Itaas ang kanyang kamao, humakbang siya pasulong, naghanda na ihampis ito kay Lito. Ang kapangyarihan na ginamit niya para sa pagkilos na ito ay kalahati lamang ng kanyang karaniwang lakas, iniisip na ito ay dapat na higit pa sa sapat upang harapin si Lito. Hindi umiwas si Lito, sa halip, sinalubong niya ang pag-atake gamit ang sarili niyang suntok. Nagsalubong ang dalawang suntok. Boom! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw. Sa isang kisap mata, nagbago ang ekspresyon ni Jean. Naramdaman niya ang napakalakas na puwersa na dumampi sa kanyang buong katawan mula sa kanyang braso, dahilan upang siya ay lumipad palabas ng hindi mapigilan. Bang! Nahulog siya sa lupa sa nakakahiyang paraan. Huwag kang masyadong maangas. Hindi ko man lang ginagamit ang buong lakas ko. Ngayon, maghanda ka na sa kapahamakan mo. Ang mukha ni Jean ay puno ng mabangis na tingin, pakiramdam ng lubos na kahihiyan. Sa pagkakataong ito, inihatid niya ang kanyang killer move. Kamao sa pagdurog ng bundok. Dagendong. Sa isang malakas na dagendong, nagsimulang tumulo ang mga asul na ugat sa braso ni Jean na parang saysabog na sa balat. Isang puting buhawi ang mabilis na umiikot sa kanyang kamao. Isang malahas na hangin ang umihip sa paligid niya, dahilan para mawala ng balanse ang maraming tao. Mukha namang mayabang ang dalaga. Ninitian niya si Tina, iyan ang tunay na lakas ng asawa ko. Ano ang halaga niya? Nag-aalalang tumingin si Tina kay Lito, ang mga kamay nito ay mahigpit na magkadikit sa harap ng kanyang dibdib, nagdarasal na sana ay maging maayos siya. Isang malakas na dagendong ang pinakawalan ni Jean, at isang nakakatakot na suntok ang dumagundong. Kasabay ng bugzo ng hangin na dala ng suntok, ang mga nakapaligid na puno at iba pang mga nakasabit ay natangay lahat, na nagpapakita ng nakakatakot na pagpapakita ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang reaksyon ni Lito ay lampas sa inaasahan ni Jean. Nakatayo pa rin siya habang nasa likod ang mga kamay. Tiyak na natakot ang batang ito sa aking kamao na nakakadurog sa bundok. Napangisi si Jean sa loob. Gayunpaman, agad na natigil ang kanyang pagngisi nang damapo ang suntok niya kay Lito. Ito ay tulad ng paghampas ng bulak, at ang lahat ng kanyang puwersa ay naalis. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay hindi ginalaw ni Lito ang isang daliri. Isang alon ng pagkabigla ang bumalot sa puso ni Jean. Alam niya ang suntok niya ay maaaring magpatag ng bundok. Ngunit nang tamaan niya ang bata, hindi siya nasaktan, na lubos na hindi ka panipaniwala. Iyan na lang ba ang mayroon ka, basura? Umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Lito, pagkatapos ay naramdaman ni Jean ang matinding kirot sa kanyang dibdib at pinalipad ng 12-dosenang metro ang layo. Nagluwa si Jean ng ilang subo ng dugo, tatayo na sana, nang tumapak si Lito sa kanyang ulo. Kuya, nako kuya. Pag-usapan natin to, huwag mong kitilin ang buhay ko. Si Jean ay ipinagdiwang sa loob ng mga dekada, at hindi kailanman nagkaroon ng sandaling nakakahiya tulad nito, hindi kailanman naging malapit sa kamatayan. Sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang lasa ng takot. Para maligtas ang iyong buhay, sigurado, ngunit hayaan ang iyong babae na tumayo. Sabi ni Lito. Pagkatapos, lumingon siya kay Tina at sinabing, gaano man karaming beses na sinaktan ka ng babaeng iyon ngayon, hampasin siya ng 10 beses. Tumango si Tina at humakbang pasulong, sinampal ang mukha ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ng dalaga, handang lumaban, ngunit mabilis na sumigaw si Jean, tumigil ka. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng binatang ito? Huwag kang gumalaw. Baka sa mukha ng dalaga ang hinaing, asawa. Tatayo ka na lang ba dyan at hahayaan akong mabuli? Buhay ang nakataya, at walang pakialam si Jean tungkol doon, galit na sinabi, kung maglakas loob kang kumilos, hindi kita bibitawan. Natakot ang dalaga at hindi nang ahas na gumanti, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-pani walang masama. Pagkatapos ng ilang sampal, tumigil si Tina. Tinanong ni Lito, ano ang mali? Hinaplos ang kanyang kamay, sumimangot si Tina at sinabing, masakit ang kamay ko sa paghampas sa kanya. Itinuro ang isa sa mga kampa ng Infinite Sect, sinabi ni Lito, ikaw, saktan mo siya. Huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi. Namutla ang mukha ng dalaga, at paulit-ulit siyang umiling. Umungol si Jean, anong natulala ka? Kunin mo na. Agad namang humakbang ang kanyang mga nasasakupan at sinampal siya ng malakas. Tanging sigaw ng dalaga ang tanging narinig nila, na parang isang baboy na humirit. Ilang sandali pa ay namamagana ang mukha niya na parang ulo ng baboy. Ang sariwang dugo ay umagos mula sa kanyang bibig at ang kanyang buhok ay labis na nagulo, na nagpamukha sa kanya sa halip ay kaawa-awa.
Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, tumigil ka. Sa pagmamasid dito, nakahinga ng maluwag si Jin, at sinabi sa pagtatangkang mambola, brother, hindi mo ito ipagtatanggol laban sa akin, hindi ba? Ngumisi si Lito bilang tugon, ito lang ang pampaganya. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Si Jin ay mukhang naguguluhan, ngunit mayroon siyang masamang premonition. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lito, ang layunin ko ngayon ay paksain ang iyong Infinite Sect. Nang matapos siyang magsalita, lumingon siya kay Tina at sinabing, sige at umatras ka. Tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya. Si Tina ay mukhang nalilito, ngunit nagpa siya na sundin ang mga tagubilin ni Lito at lumabas. Sa sandaling ito, inilabas ni Lito ang Xuanyuan Sword. Bigla niya itong itinapon sa itaas. Pagkaraan ng ilang sandali, nahulog ang banal na espada, tumagos sa lupa. Boom! Dumagundong ang lupa sa ilalim ng mga ito, ang mga gusali ay hindi napigilan, at ang mga brick at tile ay patuloy na nahuhulog. Hawak ang kanyang espada, kalmadong lumabas si Lito sa pintuan. Sa likod niya, ang edipasyon ng Infinite Sect ay gumuho na may malakas na kalabog, na nagdulot sa lahat na nag-aagawan para sa pagtatakip. Ang Infinite Sect ay wala na. Sa hindi kalayuan, pinanood ni Tina ang buong eksena, nagulat na napaawang ang kanyang bibig sa gulat. Habang papalapit sa kanya si Lito, tinanong niya ito, ano ang nangyari? Nagkaroon ba ng lindol? Nagkibit balikat si Lito at casual na sumang-ayon, may ganoon ba? Hindi makapaniwalang napabulala si Tina, nagkataon lang. Dumarating ang mga nangyayari. Tere na, sabi ni Lito. Tumango si Tina sa kanyang paninindigan at nagpapasalamat na sinabi kay Lito, hindi ako makapagpasalamat ng sapat sa iyong ginawa. Iniligtas mo ang buhay ko. Kung alam ito ng kapatid ko, matatakot siya. Kapatid mo. Tumawa si Tina, eksakto, namatay ang mga magulang ko ng maaga sa buhay ko, at nag-iisang pinalaki ako ng kapatid ko mula noon. Overprotective siya at hinding-hindi ako pinababayaan. I snuck out this time. Tumango si Lito bilang tugon, bahagya itong nerehistro sa kanyang isipan. Sa oras na bumalik sila sa inn, na sorpresa ang nakasulat sa buong mukha ni Nakay at Mariz. Hindi nila inaasahan na babalik sina Tina at Lito. Lumingon si Tina kay Lito at nagtanong, sasama ka ba sa amin? Umiling si Lito, hindi, may mga bagay akong dapat hawakan. Nang marinig ito, nakaramdam si Tina ng matinding pagkabigo. She asked tentatively, maaari mo bang iwan sa akin ang iyong contact information? Kapag tapos ka na sa iyong mga gawain, gusto kitang imbitahan sa hapunan o isang bagay upang ipahayag ang aking pasasalamat. Hindi na kailangan yan, ako. Bago tinanggihan ni Lito ang alok, si Tina ay nagsumamo na mukha. Kung hindi kita mabayaran, pagsisisihan ko ito habang buhay. Matitiis mo bang hayaan akong mamuhay sa kasalanang ito magpakailanman? Nang marinig ito, ang pagtanggi ni Lito ay natigil sa kanyang lalamunan, at hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin pumayag ka, kaya magsaset tayo ng date. Sinamantala ang pagkakataon, unang nagsalita si Tina. Walang pagpipilian si Lito kundi ibigay sa kanya ang kanyang numero ng telepono. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, hindi na hinintay ni Tina ang tugon ni Lito at tumalikod. Walang magawang hinawakan ni Lito ang kanyang noo. Bakit parang niloko lang siya? Kabanata 837. Sa pagsunod sa landas na ibinigay ni Alex Daudati, dumating si Lito sa lokasyon kung saan ginaganap ang Martial Arts Conference. Isa itong bundok na nakatayo sa taas na 200 metro, ang tuktok ay kasing flat ng lupa, at ang buong bundok ay parang isang napakalaking tuod ng puno. Ang bundok ay may manipis na layer ng naipon na nyebe, na nagbibigay sa buong bundok ng kulay pilak puting anyo. At mukhang medyo marami na ang mga tao na nagtitipon sa bundok. Iniskan ni Lito ang paligid. Ang bundok ay halos patayong tuwid mula sa itaas hanggang sa ibaba, walang anumang mga landas. Maliwanag, ang mga nakarating sa tuktok ng bundok ay mga individual na may pambihirang lakas. Ang Kunlun Mountains na ito ay talagang puno ng mga elite, sabi niya na may bahagyang ngiti. Ibinigay iyon dahil mayroon lamang sa Kunlun Mountains lamang, higit sa 1,000 sekta. Ang mga sekta na ito ay may mga kasaysayan mula sa kakaunting ilang dekada hanggang mahigit 1,000 taon. Halos hindi sila maihahambing sa mga karaniwang sekta sa labas. Umalangaw-ngaw ang medyo mayabang na boses ng babae. Lumingon si Lito upang tumingin. Isang kabataan, magandang babae ang nakatayo roon, na may yelong puting balat, itim na mahabang buhok, at isang matingkad na pulang damit na kapansin-pansing napakarilag. Gayunpaman, mayroong isang mapagmataas na hangin sa loob ng kanyang mga mata at kilay.
Ang pagmamataas na ito ay iba sa mapagmataas na ugali ng ginang mula sa clan, ito ay isang aura ng maharlika na natural na nalilinang mula sa kanyang prestihiyosong pagpapalaki. Bukod dito, ang mga tampok ng mukha ng babaeng ito ay medyo pamilyar kay Lito. Ngunit sa ngayon, hindi niya lubos maisip kung sino ang ipinaalala nito sa kanya. Judging by your accent, parang taga-Kabisera ka. Tanong ni Lito sa nakaka-relax na paraan. None of your business. Just a reminder, people there might seem peaceful, but when they fight, every move is a death blow, sagot ng babae, sabay tingin kay Lito. Sa accent mo, parang hindi ka taga-Kunlun. Mas maganda kung huwag kang makialam sa mga bagay-bagay, manood ka na lang ng palabas. Bahagyang ngumiti si Lito, salamat sa heads up, ma'am. Hindi na siya pinansin ng babae. Sa banayad na pagtap ng kanyang daliri sa paa, lumundag siya sa lupa, matikas na lumapag sa tuktok ng bundok na parang isang pumailanglang na pulang ulap. Katulad nito, umiling si Lito, bahagyang tumawa sa sarili, at pagkatapos ay sinundan ng babae upang maabot ang tuktok ng bundok. Sa puntong ito, daan-daang tao, na kabilang sa iba't ibang sekta, ang nagtipon sa tuktok ng bundok. Biglang may nagsalita, narinig nyo ba? Isang mabigat na karakter ang dumating sa Mount Kunlun. Mag-isa, sinira niya ang kabuuan ng Infinite Sect. Talaga. Tunay na walang takot ang taong iyon. Ang pinuno ng Infinite Secta, si Jin Zhang, ay pinsan ng pinuno ng Red Lotus Sect na si Bulek Zhang. Walang alinlangan, maghihiganti si Bulek Zhang. Nakakaawa. Walang makakapareha kay Bulek Zhang. Tandaan mo, siya ang kampyon ng nakaraang martial arts convention. Oo, hindi alintana kung sino man ito, walang paraan na magkakaroon sila ng pagkakataon laban kay Bulek Zhang. Naaalala ko pa noong mga panahong ito noong nakaraang taon, ang One Strike Cloud Palm ni Bulek ay nagpabago ng kulay ng mundo. Talagang nakakapagpabaliw iyon, walang makakalaban. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Nang marinig ito, tumawa si Lito at umiling muli. Little lad, ano iniiling mo? Hindi ka ba sumasang-ayon sa amin? Nagulat na tanong sa kanya ng isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit. Nang magtanong ang matanda, lahat ay napalingon kay Lito. Walang pakialam na sinabi ni Lito, sa palagay ko ay hindi ganoon kalakas si Bulek Zhang. Bata, humihingi ka ba ng kamatayan? Ang mga tao ng Red Lotus Sect ay nasa malapit. Kung marinig ka nila, tapos ka na. Nagmamadaling itinaas ng matanda ang kanyang hintuturo, senyales na tumigil na siya sa pagsasalita. Nagkibit balikat si Lito, paano kung marinig nila ako? Bakit ako matatakot sa kanila? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao sa paligid niya ay tumawa. Hindi napigilan ng matanda na ngumiti at sinabing, anak, siguradong hindi ka taga-Kunlun, no? Tumango si Lito. Napagtanto ng matanda at sinabing, hindi ka taka-taka, ito ay kaso ng mga mangmang na walang takot. Mabuting itikom mo ang iyong bibig, mag-ingat sa gulo. Gayunpaman, ang ilang chatterbox ay kumalat na sa mga salita ni Lito. Pagkaraan ng ilang sandali, may ilang tao na lumapit, buong pagmamalaki na nagsasabing, narito ang Red Lotus Sect, na nagsalita ng masama tungkol sa ating master. Maraming tao ang yumuko, hindi nangangahas na magsalita. Pagkatapos ng lahat, ang Red Lotus Sect ay may mahabang kasaysayan at isa sa nangungunang 10 sekta sa Kunlun Mountain. Karamihan sa mga sekta ay hindi nang ahas na pukawin sila. Nang makitang bata pa si Lito, ayaw ng matanda na may kulay abo na damit na makita siyang binugbog hanggang mamatay, kaya humakbang siya at sinabing, Ginoo, isa lamang itong hindi pinag-iisip ang salita. Paano kung maging mapagbigay at pabayaan ito? Old man, sino ang humingi ng opinyon mo? Umalis ka. Isang lalaki mula sa Red Lotus Sect ang marahas na tinulak ang matanda. Ang isa pang lalaki ay biglang sumalakay mula sa likuran, pinalo ng palad ang likod ng matanda, na nagpalipad sa kanya. Tumawa ang mga lalaki ng Red Lotus Sect, ganyan ang nangyayari kapag masyado kang nagsasalita. Nang malapit ng mahulog ang matanda, lumitaw si Lito nang wala sa oras, ay nalalayan ang matanda. Bata, bakit nag-abala ka? Umiling ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Walang pakialam na sinabi ni Lito, isang grupo ng mga aso na nananakot sa mga tao dahil lang sa kapangyarihan nila, naiinis ako. Sa kanyang sinabi, nagbago ang kulay ng mukha ng lahat. Ang binatang ito ay may napakalakas na lakas ng loob na maglakas loob na hamanin ang Red Lotus Sect sa sikat ng araw. You brat, who you calling a dog? Nang marinig ito, ang lalaki mula sa Red Lotus Sect ay agad na nag-alab sa galit, sumisigaw kay Lito ng may labis na tindi. Nagkibit balikat si Lito, ikaw lang talaga. Isa pa, noong sinabi kong hindi makapangyarihan si Bulek Zhang, hindi ko sinasadyang masaktan, nagsasabi lang ng totoo.
Ang ilang salitang ito ay parang mga sampal sa mukha ng Red Lotus Sect. Ang mga mula sa Red Lotus Sect ay natulala. Sila ay laganap sa bundok Kunlun sa loob ng maraming taon, ngunit walang sino man ang nang-insulto sa kanila ng ganito. Young man, you've got guts. Pero maya-maya, iiyak ka na. Isang miyembro ng Red Lotus Sect ang nagbigay ng malamig na ngiti bago ang isa sa kanila ay biglang kumilos. Dapat sabihin, ang Red Lotus Sect ay talagang nabubuhay hanggang sa reputasyon nito bilang isa sa nangungunang 10 sekta sa Kunlun, ang kanilang mga pag-atake ay mabangis at naglalayong sa mahahalagang lugar para sa agarang pagtatapos. Nakalulungkot, sila ay laban kay Lito. Hindi man lang ginamit ni Lito ang kanyang dalawang kamay, sa halip, sa likod ng isang kamay, pinalipad niya ang kalaban sa ilang galaw lamang. Kayong lahat, sabay-sabay kayong sumugod sa akin, wika niya, habang nakatingin sa mga natitirang miyembro ng Red Lotus Sect. Ang mga lalaking iyon, na hindi kailanman napahiya ng ganito, nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit at sumugod kay Lito. Bang! 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 Mabilis, na sinamahan ng ilang mga ungol ng sakit, ang lahat ng mga lalaki ay pinalipad. Tatakbo na sana nila ito nang matapakan ni Lito ang isa sa kanila, ang paa nito ay mahigpit na nakatutok sa dibdib ng lalaki, humihingi ng tawad sa matandang ito, kung hindi, kukunin ko ang buhay niya. Sa sinabi nito, naglapat siya ng kaunti pang presyon, at ang tunog ng mga buto-buto ay naririnig. Puno ng kahihiyan, ang mga lalaki ay walang pagpipilian kundi ang sumunod, at sila ay yumuko, na nagsasabing, paumanhin. Noon lamang itinaas ni Lito ang kanyang paa. Tumayo ang mga miyembro ng Red Lotus Sect at tumakbo, at nang makalayo na sila, tumalikod sila at marahas na nagbanta, hintayin mo, pagdating ng pinuno ng sekta namin, patay ka. Mabait Ginoo, nagpapasalamat ako sa iyong malupit na pagliligtas. Ngunit para sa iyong kaligtasan, iminumungkahi ko na umalis ka ng mabilis hanggat maaari, lumayo sa Kunlun hanggat maaari, nag-aalalang sabi ng matanda. Tumawa si Lito, bakit ako tatakbo? Wala akong ginawang mali. Bamantong hininga ang matanda na nakasuot ng kulay abo, kilala mo ba kung sino si Bulek Zhang? Siya ang direktang disipulo ni Rolly Zhu mula sa Western Clan, na nagmana ng tunay na mga turo ni Rolly Zhu. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, nanatiling hindi nababagabag si Lito, mahinahong tumugon, wala akong pakialam. Siya ay dumating upang hanapin si Rolly Zhu, at ito ay talagang napakadali. Ipinapayo ko sa iyo na pakinggan ang mga salita ng matanda. Sa sandaling iyon, lumakad ang malamig ngunit nakamamanghang babaeng nakapula. Tumingin sa kanya si Lito at ngumiti, oh, concern ka ba sa akin? Bahagyang kumunat ang noo ng babae, si Bulek ay hindi mabuting tao. Pagkasabi niya ng mga bagay na iyon, hindi kanya pababayaan. At saka, gagawin niya ang lahat para hiyain at pahirapan ka. Ang pagbanggit kay Bulek, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklem. Casual na sinabi ni Lito, mukhang kilala mo si Bulek Zhang. Malamig niyang sagot, wala kang pakialam. Sa anumang kaso, dapat kang umalis kaagad. Hindi ka kalaban ni Bulek. Umiling si Lito at tumawa, I'm sorry. Ang babae, walang ekspresyon, tumabi at sinabing, isang mangmang, hindi dapat ako nag-aksaya ng hininga. Umalis ka. Kung sino man ang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa Red Lotus Gate ko, sila ang dapat umalis. Sa sandaling iyon, umungol ang nasa itaas, at isang maitim na figure ang bumaba mula sa itaas. Nang makita ang bagong dating, nagbago ang mga mukha ng lahat, magalang na bumabati, Master Zhang. Si Bulek Zhang, na nakatapak sa lupa, ay dahan-daang naglakad papunta sa gitna ng karamihan. Bagamat may manipis na nyebe sa lupa, walang bakas ng paa sa likuran niya. Master, it's this young man. Hindi lang kami sinaktan kundi ininsulto ka pa. Sabi ng lalaking nasaktan ni Lito. Pinsan, ang sumire sa ating infinite, siya rin. Sa puntong ito, lumabas si Jin Zhang mula sa likuran ni Bulek, itinuro si Lito at galit na sinabi. Si Bulek, na labis na nagulat, ay tumingin kay Lito at nginisyon, kanina, binanggit mo ang isang binata, hindi ako naniwala, ngunit hindi ko akalain na magiging ganito siya kabata. Pagkatapos ay lumungkot ang kanyang mukha, nakatingin kay Lito, sinabi niya, anak, para sa dati at kasalukuyang sama ng loob, paano mo gustong mamatay? Nanatiling tahimik si Lito, nakatingin kay Bulek. Si Bulek ay tumawa ng nakakainsulto, sa paniniwalang si Lito ay takot na takot sa kanyang kahangahangang aura. Kung gayon, bibigyan kita ng pagpipilian, lumuhad at humingi ng tawad, at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Magsisimula na ang martial arts meeting, at ayaw kong mag-aksaya ng oras. Si Bulek ay tumayo ng matangkad, nakapulupot ang mga kamay sa kanyang likuran, nagsasalita sa paraang mapagpakumbaba.
Dapat ba akong magpasalamat sa iyong kagandahang loob? Pinag-krus ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, tinitigin si Bulek ng may labis na interes. Pagkatapos, itinuro niya ang lupa, Master Zhang, lumuhad ka para sa akin ngayon, at gagawin kong hindi nakakahiya ang iyong pagkatalo. Hinihiling mo na matalo ako. Napangisi si Bulek sa inis. Tumango lang si Lito. To be honest, hindi ikaw ang target ko ngayon. Ang pagdidisiplina sa'yo ay incidental lang. Incidental. Sinusubukan mo bang patayin ako? Walang humpay na nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Bulek. Siya, kung tutuusin, ang kampyon ng martial arts festival noong nakaraang taon. Sa buong maraming taon niyang pangangibabaw sa bundok Kunlun, walang sino man ang nangahas na magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Ang mas nakakagalit ay ang katotohanan na ang nagkasala ay isang binata sa edad na 20. Iniling-iling ni Lito ang kanyang hintuturo. Let's not waste time on a verbal battle. I have no interest in it. Ituloy na lang natin ang laban. I don't want you to delay my business. Kabanata 838. Nakita ni Bulek Zhang ang babaeng nakapula at kumunat ang kanyang mga kilay, Yanzi Chu. Ngumiti si Yanzi, kaya, naaalala ako ni Kuya. Hey! Ikaw ang huling direktang disipulong kinuha sa ilalim ng pakpak ng ating master, natural na naaalala kita. Sagot ni Bulek na may pilit ng ngiti. Pagkatapos, minisyon niya, ano ang dahilan kung bakit ka, isang simpleng babae, karapat-dapat na tumayo dito. Nagyelo ang ekspresyon ng mukha ni Yanzi, mula sa araw na sumali ako sa sekta, kinukutya mo na ako. Ngayon, nandito ako para sabihin sa iyo na ang babaeng hinamak mo ay kaya ka ring talunin. Hahaha. Tawa ng tawa si Bulek, ikaw, ang kagalang-galang na miss ng pamilya Chu, ang pagpapakasal sa isang mayamang young master ay ang iyong nakatadhana. Isang kahihiyan para sa isang babaeng tulad mo ang magsanay ng martial arts. Sa kanyang mga salita, isang alon ng tawa ang umalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Oo, isang perpektong magandang babae. Bakit mag-practice ng martial arts? Sa mundo ng martial arts, dahil sa pangkalahatan ito ay nangingibabaw sa lalaki, mayroong malawak na diskriminasyon laban sa mga babaeng martial artist. Si Yanzi ay mahilig sa martial arts mula sa murang edad at likas na matalino. Gayunpaman, palagi siyang kinukutya. Sa kanyang matayog na ambisyon, siya ay nagsasanay ng game time na nanunumpa na talunin ang mga tumitingin sa kanya. Sa kanyang unang araw sa ilalim ng pagtuturo ni Master Rolly, siya ay pinahiya ni Bulek. Sinabihan niya itong umuwi at magpakasal, sa halip na magdala ng kahihiyan sa kanilang sekta. Si Yanzi, na may pagkadismaya, ay nagpa siya ngayong araw na talunin niya si Bulek at sasampalin ito ng malakas sa mukha. Yanzi, kung gusto mo talagang makipagduel sa akin, isa itong misyon ng pagpapakamatay. Hindi ako magpapakita ng awa dahil lang sa babae ka. Isang kahihiyan ang pagtanggap sa iyo bilang aking alagad. Sabi ni Bulek na may hitsura ng paghamak. Si Yanzi, malamig na tumugon, mabuti. Ngayon, mamatay ka, o mabubuhay ako. Hindi mo siya matatalo. Nang malapit ng kumilos si Yanzi, mahinang umalangaw-ngaw ang boses ni Lito. Lumingon si Yanzi at malamig na sinabi, kung hindi ko siya matalo, tiyak na hindi ka makakapantay sa kanya. Manahimik ka. Nagkibit balikat si Lito at tumigil sa pagsasalita. Nagtipto si Yanzi, at lumitaw ang isang pulang halo sa kanyang palad, hinampas niya ang isang palad kay Bulek. Pinanood ni Lito ang duel ng dalawa. Kailangan niyang sabihin, sa kabila ng pagiging bata pa niya, talagang nakakatakot ang lakas ni Yanzi. Nakakalungkot na ang mga kakayahan ni Bulek ay malalim ang ugat, at siya ay medyo mababa. Kung siya ay nagsanay hanggang sa siya ay nasa edad ni Bulek, tiyak na malalampasan niya ito. Umiling si Lito at bumantong hininga. Totoo sa kanyang iniisip, sa sumunod na segundo, si Yanzi ay natamaan sa balikat at malakas na bumagsak sa lupa. Kaawa-awa ka, bakit ka karapat-dapat na labanan ako? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Bulek at biglang sinuntok si Yanzi. Nagbago ang mukha ni Yanzi nang mabilis siyang umiwas, nag-iwan ng malaking hukay sa lupa sa likuran niya. Namutla ang mga mukha ng karamihan. Sinadya talaga ni Bulek na patayin siya. Kahit na nangangahulugan ito ng pagwawalang bahala sa kanilang ugnayan bilang kapwa-alagad, gaano siya ka-cold-blooded at malupit. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikibaka sa kanyang mga pinsala, nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod si Yanzi. Ang iba ay nagkalat, natatakot na madamay. Si Yanzi Chu ay bumagsak sa tabi ng paa ng isang tao, ngunit ang tao ay hindi gumalaw kahit kaunti. Miss Chu? Basta sabihin mo lang, matutulungan kitang talunin si Bulek Zhang. Inangat ni Yanzi ang kanyang ulo, nakita ni Yanzi si Lito na nakangisi sa kanya, na medyo nagpahiya sa kanya. Umalis ka.
Iritadong sabi ni Yanzi. Sok-sok? Sinadya ko, sabi ni Lito. Ngumisi si Yanzi, bakit napakabait mo sa akin, sa anong batayan? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Casual na sumagot si Lito, karaniwan, hindi ako nakikialam sa negosyo ng iba. Ang dahilan kung bakit kita tinutulungan ay dahil sa isang tao si Rina Chu. Rina, kilala mo ang kapatid ko. Napatingin si Yanzi kay Lito nang may pagtataka. Yes, I spent some time in the capital and had a good relationship with your sister. Kung hindi dahil sa kanya, bakit ko papakialam kung mabubuhay ka man o mamatay? Bahagyang nagsalita si Lito. Saglit na nag-alinlangan si Yanzi bago tuluyang nagtanong, sabi mo matutulungan mo ako. Paano? Siya ay lubos na nag-aalinlangan tungkol sa lalaking ito. Kainin ito. Ibinuko ni Lito ang kanyang palad, kung saan nakapatong ang isang pulang tableta. Peel. Sa sandaling nakita nila ito, ang mga mukha ng lahat ay lumiwanag sa matinding pagnanasa at kasakiman. Lahat ito ay mga eksperto sa martial arts, natural na nakakaramdam ng malakas na espiritual na enerhiya na nasa loob ng tableta. Si Bulek, lalo na, ay labis na nasasabik. Nakilala niya ito bilang isang superior pill na mas advanced kaysa sa anumang nainom niya dati. Anak, saan mo nakuha itong tableta? Mayabang na tanong ni Bulek. Nakikita mo, ang isang parmasyutiko na maaaring gumawa ng gayong tableta ay hindi kapani-pani walang bihira. Si Bulek ay nagsimula ng magplano na kumuha ng tableta upang makatulong sa kanyang paglilinang. Sumulyap si Lito sa kanya, none of your business. Nanlamig ang mukha ni Bulek, ha, kung gayon, sisimulan ko sa pagpatay sa walang kwentang tao, pagkatapos ay pahirapan ka hanggang sa magsalita ka. Bahagyang tumawa si Lito, well, kailangan mong kayanin na gawin iyon. Tumingin siya kay Yanzi at sinabing, inumin mo ang tableta na ito. Nasa iyo kung maniniwala ka sa akin o hindi. Tumigil sandali si Yanzi, tumango, kinuha ang tableta, inilagay ito sa kanyang bibig, at lumunok. The moment she swallowed the pill, it transformed into a heat flow, reaching her limbs and body. Sa pakiramdam ng lubos na sigla, mas gumaan ang pakiramdam ni Yanzi kaysa dati, at maging ang panloob na pinsalang natamo niya ay gumaling sa isang iglap. Hehe, kahit nakainom ka na ng elixir, hindi ka pa rin mapapantayan sa akin. Die! Naiinis na sabi ni Bulek, na nagpakawala ng isang malakas na suntok. Nagbago ang mukha ni Yanzi, at katutubo niyang tinutulan ang sarili niyang suntok. Wala siyang gaanong tiwala dahil may malinaw na agwat sa pagitan nila ni Bulek. Kahit na uminom siya ng tableta, alam kong gagana ito. Sa kanyang sandali ng kawalan ng katiyakan, ang sumunod na nangyari ay nagpa-freeze sa kanya sa pagkabigla. Sa sandaling bumangga ang kanyang kamao kay Bulek, isang malakas na puwersang panloob ang sumabog. Si Bulek ay pinalipad, habang siya ay umatras lamang ng 3 hakbang. Nang makita ang eksenang ito, napanganga ang mga tao sa paligid. Ito ay tunay na isang banal na tableta. Sa maikling panahon, pinataas nito ang kanyang lakas sa antas na ito. Kahanga-hanga. Si Yanzi ay parehong namangha, nakatitig sa sarili niyang kamao, ang kanyang magandang mukha ay puno ng hindi paniniwala. How about that? Hindi naman ako nagsinungaling sa'yo diba? Pang-aasar ni Lito sa gilid. Bahagyang hinawakan ni Yanzi ang kanyang mapupulang labi at sinabing, salamat. Ikaw, boy. Sa sandaling iyon, si Bulek ay malamayan na humakbang pasulong, at itinuro si Lito, hindi ba't sinabi mo lang na hindi ako sapat? Kung maglakas loob ka, huwag mong kunin ang elixir at kalabanin mo ako. Maliwanag, gumagamit si Bulek ng diskarte sa pag-uudyok. Sinabi ni Yanzi, huwag kang makinig sa kanya. Anak, parang wala kang lakas ng loob. Hahaha. Tumawa ng malakas si Bulek, na sana ay mapatay niya kaagad si Lito. Malamig na sinabi ni Lito, nag-iisip lang ako kung ililigtas mo ba ang iyong buhay o hindi. Nang marinig ito, galit na galit si Bulek at malamig na sinabi, malapit ka nang mamatay, gayon paman, tiwala ka pa rin. Ikaw ay lubos na positibo. Pagkasabi nito ay itinaas niya ang palad at muling nabuo ang Green Wind Vortex. Sa isang iglap, ang kulay ng langit at lupa ay nagdilim, at ang makapal na ulap ay mabilis na nagtipon sa kalangitan, na bumubuo ng isang malaking puyaw ng tubig. Ang pagbabago ng hangin at ulap, ito raw ang rurok ng Breaking Cloud Palm. Hindi kailanman ginagamit ni Bulek ang hakbang na ito, tila ang ibig niyang sabihin ay pumatay ngayon. Ang batang ito ay may maliit na pagkakataon, dapat siyang humingi ng awa. Walang nag-isip na may pagkakataon si Lito. Ngumisi si Bulek, tama, bata, humingi ng awa sa iyong mga tuhod at sabihin sa akin ang pinagmulan ng iyong elixir, at maaari kong pabilisin ang iyong kamatayan.
Sumimangot si Lito, masyado kang nagsasalita. Kung hindi ka uminom para parangalan, iinom ka bilang parusa. Si Bulek ay huminga ng malamig, nakapatay na layunin na biglang nagniningning sa kanyang mga mata, at sa isang mabangis na pagtulak ng kanyang palad. Boom! 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 Ang mga ulap ay tumilapon, ang alitan ay nagdulot ng isang bagyo. Nagulat ang mga tao, at sunod-sunod na napaatras. Gayunpaman, si Lito ay nanatiling hindi natinag. Bata, kapag malapit na ang kamatayan, ano ang pinagkukunwari mo? Final chance, saan nanggagaling ang elixir mo? Malamig na sigaw ni Bulek. Akala ko mas malakas ka, ang boring pala. Noon lang, umiling si Lito. Ang ligaw na ekspresyon sa mukha ni Bulek ay nanlamig, siya ay umungol, ano ba ang sinabi mo, ikaw? Naputol ang kanyang mga salita sa kalagitnaan ng biglang lumitaw ang isang Xuanyuan sword sa kamay ni Lito, itinaas ito patungo sa itaas. Boom! 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 Hindi mabilang na mga kidlat ang tumama sa Xuanyuan sword. Lumutang si Lito sa himpapawid, ang kanyang sarili ay nagniningning sa nagniningning na gintong liwanag. Ang eksenang ito ay katulad ng paglitaw ng isang Diyos. Iniangat ng mga tao ang kanilang mga leeg pataas upang masaksihan ang palabas na ito, nalaglag ang kanilang mga panga sa pagkamangha. Posible kayang ang batang ito ay may kakayahan na gamitin ang kapangyarihan ng kulog at kidlat, isang puwersa ng kalikasan. Siya ba ay isang uri ng Diyos? Bulek, may sasabihin ka ba ngayon? Itinutok ni Lito ang kanyang espada kay Bulek, ang kanyang boses ay malakas na parang alon, na nag-uutos ng pagpipitagan. Namula si Bulek, nanginginig ang kanyang mga binti, hindi na makapagsalita. Isang kidlat ang bumaril mula sa Xuanyuan sword, na naging sanhi ng kapansin-pansing pagsabog ng lupa sa harap ni Bulek, na nagsiwalat ng isang bahagi ng nasuyong lupa. Flop! Napaluhod si Bulek. Hindi dahil sa malayang kalooban, ngunit dahil ang kanyang mga binti ay wala sa kanyang kontrol. Nabasa na rin niya ang kanyang pantalon. Takot na takot siya na parang umalis ang kaluluwa niya sa katawan niya. Si Lito ay dahan-daang bumaba pabalik sa lupa, at mahinahong sinabi, mukhang wala ka nang masasabi pa, at oras na para mamatay. Itinaas niya ang kanyang espada, handa ng hampasin. Biglang, tumigil ka. Umalangaw-ngaw sa hangin ang isang bumang at makapangyarihang boses. Isang matandang lalaki, nakasuot ng puti, ang tumawid sa bakanteng espasyo na parang bumababa mula sa itaas. Nang makita ni Bulek ang bagong dating, nakahanap ng pag-asa si Bulek, mabilis na nagsumamo, guro, mangyaring iligtas ang iyong disipulo. Yumuko rin ang mga tao, na nagsasabing, pagbati, Master Zhu. Ang nakaputing elder na ito ay walang iba kundi si Master Zhu, Rolly Zhu, ng West Faction. Hindi pinansin ni Rolly si Bulek. Sa halip, bahagyang yumuko siya kay Lito, binata, pinapanood ko ang laban mo sa gilid. Para sa isang napakabata na napakalakas ay talagang bihira. Si Lito, na nakatitig kay Rolly, ay nakataas ang isang kilay, and so. Ngumiti si Rolly, si Bulek ay aking disipulo. Iisipin mo bang iligtas siya bilang paggalang sa akin? Napangiti si Lito, walang sinabi bilang tugon. Nakaramdam ng dismaya si Rolly. Sino siya? Ang marangal na master ng West Faction. Ang pinakamalakas sa 5 masters. Upang ngayon ay makiusap sa ngalan ng batang ito nang may kibob ang loob at tretuhin ng may gayong pagwawalang bahala, binabaliwala ba siya ng kabataang ito? Anong kakulangan ng pag-unawa? Bahagyang pinipigilan ang kanyang galit, bahagyang ngumiti si Rolly na may isang hangin ng kagandahang loob. Kung hindi mo mapapansin ang pangyayaring ito, kapatid, ituring na isang pabor na ako, si Rolly Zhu, ay may utang sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, naiinggit ang mga tao kay Lito. Ito ay isang pabor mula sa master ng West Sect, isang utang na handang hawakan ng sinuman. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay nagulat sa lahat. Para sa akin, ang isang pabor mula kay sa iyo ay mas mababa kaysa sa isang pagsasalita. Mahinahong nagsalita si Lito. Hindi siya mahilig manakit ng mga tao. Gayunpaman, bagamat ang master ng sekta sa kanluran na ito ay tila walang pakialam, ang bawat salita at kilos niya ay puno ng labis na pakiramdam ng pagiging superior. Nagdulot ito ng labis na pagkasuklam kay Lito. Kabanata 839. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang karamihan ng tao ay sumabog sa isang buzz. Baliw na talaga ang binatang ito. Naglakas loob siyang magpakita ng kawalang galang kahit kay Master Rolly. Ang mukha ni Rolly ay kitang-kitang maasim, ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang mga labi ay nanginginig ng hindi mapigilan. Galit ka ba? Hindi inaasahan ni Yanzi na magiging matapang si Lito, nagngagat ang kanyang mga ngipin at nagmura sa ilalim ng kanyang hininga.
Nagmamadali siyang lumapit kay Master Rolly, lumuhod at nagsabi, Master, mangyaring huwag pansinin ang kanyang mga salita. Hindi siya tama sa una. Ang mga salita ni Yanzi ay isang malinaw na pakiusap para sa pagpapaubaya para kay Lito. Isang malamig na ngiti lang ang ibinigay ni Rolly, na natiling tahimik ngunit ang kanyang galit ay nahihiwatigan. Ninatngat ni Yanzi ang kanyang mga ngipin at binalik ang isang mabangis na tingin kay Lito. Si Lito, gayunpaman, ay nanatiling walang kibo. Ate, hindi sapat ang mga salita lang, tama. Kung taos-puso siyang gustong humingi ng tawad, dapat siyang lumuhod at yumuko para ipahayag ang kanyang pagsisisi, sarkastikong sabi ni Bulek. Ang mga tuhod ng isang tao ay kasing halaga ng ginto, ang pagluhod ay hindi angkop, ang paghingi ng tawad ay magiging maayos. Lubos na pinahahalagahan ni Yanzi ang dating tulong ni Lito, kaya't pinanindigan niya ito ngayon. Pagkatapos magsalita, sinenyasan niya si Lito. Lumapit si Lito kay Yanzi. Ibinuga ni Yanzi ang kanyang dibdib, tinitingnan ang bawat bit ng master, at mahinang nginisyan. Katulad ng naisip ko. Sa wakas ay nagtapon ka ng tuwalya. Si Yanzi, sa kabilang banda, ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas, handang humingi ng tawad ang lalaking ito. Dahil ikaw ang amo ni Yanzi. Tumingin si Lito kay Rolly, at sinabing walang pakialam, hindi kita papatayin ngayon. Ngunit dapat mamatay si Bulek. At, may kukunin ako sa iyo. Dahil dito, malapit nang sumabog ang karamihan. Nagulat sila sa mga naunang salita ni Lito, ngunit ang pahayag na ito ay tumama sa kanila na parang kidlat. Baliw. Nabaliw na siya. Ano bang problema mo? Huminga si Yanzi, nagmakaawa ako para sa iyo, ngunit hindi mo ako binibigyan ng mukha. Mukha. Umiling si Lito, ayokong magbigay ng mukha sa sinuman, dahil walang sinuman sa inyo rito ang karapat-dapat. Apprentice sister, narinig mo ba yon? Hinihingi niya ang kamatayan niya. Malamig na tumikim si Bulek, guro, huwag kang mag-aksaya ng mga salita sa kanya. Masyado siyang mayabang. Naabot na rin ni Rolly ang kanyang limitasyon sa pasensya, ang kanyang mukha ay madilim sa galit, lahat, umatras. Hindi ko nais na makapinsala sa sinumang inosente. Napabuntong hininga ang karamihan, tila kikilos na ang Western Sect Master. Isa-isang umatras ang mga nanunood, nag-iwan ng open space na may radius na 100 metro. Anak, bago ka mamatay, curious ako. Ano ang balak mong kunin sa akin? Masungit na tanong ni Rolly. Sumagot si Lito, ang Donghuang Bell. Nagbago ang mukha ni Rolly. Ang Donghuang Bell ay ang kanyang ancestral treasure. At tiyak na ang sinaunang kayamanan na ito, na sa kabila ng kanyang karaniwang talento, ay nagpabago sa kanya sa isang walang kapantay na dalubhasa. Hey! Dapat mong iligtas ang pangarap mo para sa susunod mong buhay. Si Rolly ay mayroon ng layuning pumatay. Bigla siyang bumagsak sa hangin, ang kalangitan ay napuno ng mga kidlat at dumadagandong na kulog. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ang kulog at kidlat ay nagtagpo sa itaas ng kanyang ulo tungo sa isang nakakabulag na maliwanag na malaking globo ng liwanag. Anak, maabot mo ang iyong wakas. Ang mabangis na hangin ay umuungol, ang buhok ni Rolly ay lumilipad ng ligaw, tulad ng isang Diyos, tulad ng isang halimaw. Nang makita ang eksenang ito, ang karamihan ay nagangat ng ulo, nakatingin kay Rolly na may paghangang tingin. Ang pinakamalakas sa 5 dakilang guro, ang guro ng kanluran ay tunay na nabubuhay sa kanyang reputasyon. Oo, halos isang demigod siya, hindi ba? Sa isang kisap mata, inihagis ni Rolly ang isang magaan na bola at nabasag nito si Lito. Boom! Ang lupa kung saan nakatayo si Lito, ay natama ng light ball. Ang lupa ay gumuho, at kalahating bundok ang napantayan. Matapos mawala ang liwanag, ang naiwan na lang sa gitna ng ulap ng usok at alikabok, ay isang higanting butas na tila isang napakalaking meteor crater. Nang makita ito, lahat ay natahimik. Ang lakas ng ganoon, nakakatakot. Walang alinlangan na naging abo ang binatang iyon. Napabuntong hininga si Yanzi, puno ng panghihinayang sa kanyang mukha. Si Bulek ay nagpakita ng isang matagumpay na ngiti, lumuhod sa harap ni Rolly, at tuwang-tuwang sinabi, Guro, gaya ng inaasahan sa pinakamalakas sa 5 dakilang guro, ako ay humanga. Hinubad ni Rolly ang kanyang manggas, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, at umiling, sinabing, sa pangkalahatan ay mabait ako. Binigyan ko siya ng maraming pagkakataon, pero mayabang siya. Karapat-dapat siya sa kanyang wakas. Kinagat ni Yanzi ang kanyang labi, nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinabing, Guro, kahit na marahas siyang magsalita, hindi siya karapat-dapat na mamatay, di ba? Sa mga salitang iyon, lahat ay natigilan. Bagamat naramdaman ng lahat na medyo brutal ang pagpatay ni Rolly kay Lito.
Ngunit, kung isa sa alang-alang ang katayuan ni Rolly, walang nang ahas na sabihin ito. Bilang alagad ni Rolly, si Yanzi ay tiyak na mapapatalsik sa sekta kung siya ay magsasabi ng mga ganoong salita. Kung sino pa man iyon, buong puso nilang kakapit sa hita ng master ng West Sect, mas gugustuhin na yakapin siya sa buong buhay nila kaysa sabihin ang malupit na katotohanan ito. Napakapangahas. How dare you question the master's decision? Just as expected, wala talagang utak ang mga babae, kahit tinutulungan ang mga tagalabas na magsalita. Malamig na saway ni Bulek, at pagkatapos ay yumuko kay Rolly, "Guro, ano ang silbi ng pag-iingat ng isang hindi karapat-dapat na estudyante?" Lumungkot ang mukha ni Rolly habang nakatingin kay Yanzi at sinabing, "Yanzi, labis mo akong binaygo, simula ngayon, hindi ka na alagad ko." Nanginginig si Yanzi, walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Siya ay nagduso ng husto upang maging disipulo ni Rolly, at ang kanyang pamilya ay nagbayad din ng malaking halaga. Kaya naman, palagi niyang pinahahalagahan ang pagkakataon. Ngunit ngayon siya ay pinatalsik mula sa sekta, at kahit na nalulungkot siya, wala siyang pinagsisisihan. Ang pag-uugali ni Rolly ay hindi umabot sa inaasahan niya sa kanyang amo. Pinunasan ni Yanzi ang kanyang mga luha, tumalikod, at aalis na sana. "Tumigil ka." Muling nagsalita si Bulek. Huminto si Yanzi at malamig na bumawi, "Ano pa ang gusto mong sabihin? Patay na siya, at natiwalag na ako sa sekta, hindi ka pa ba kontento?" Napangiti ng masama si Bulek, "Lahat ng iyong cultivation, natutunan mula sa iyong master, ngayong napatalsik ka na sa iyong sekta, hindi ba dapat ibalik itong martial arts cultivation?" Nang marinig ito, lumitaw ang galit sa mukha ni Yanzi, "Bulek, hindi dapat maging ganoon kalupit." Napabuntong hininga rin ang mga nakatayong nanunood sa eksena. Si Bulek, na dating nakatatandang kapwa-disipulo ni Yanzi, ay napakalupit na ngayon na naglalayong pilayin ang paglilinang ni Yanzi. Pagkasabi nito, naglakad si Bulek patungo kay Yanzi, ang kanyang kamay ay nagmumula sa isang cyan vortex. At si Rolly ay hindi nagpakita ng intensyon na pigilan ito. Sa oras na ito, ang karamihan sa epekto ng gamot sa loob ng katawan ni Yanzi ay nawala, at siya ay patuloy na umaatras sa ilalim ng panggigipit ni Bulek. Hindi nagtagal, napaatras siya sa gilid ng bangin. "Ano, gusto kong makita kung saan ka pa maaaring umatras, manatili ka lang, at hayaan mo akong sirain ang iyong paglilinang." Malupit na sinabi ni Bulek. Nang matapos siyang magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng hampasin. Pumikit si Yanzi, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Habang ang lahat ay nagpipigil ng hininga, naghihintay kay Bulek na kumilos, biglang, isang mahinang boses ang dumating, "Bulek, mamatay ka." Natigilan si Bulek at bago pa siya makapag-react, kumuha siya ng isang malakas na suntok, at ang buong katawan niya ay lumipad palabas ng pailas. Bang! Malakas siyang bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Mabilis na sumugod ang mga tao upang suriin. Siya ba? Patay na. Ang lalaking sumusuri ay natakot, ang kanyang mukha ay namutla na parang kumot, at napaupo sa lupa. Binuksan ni Yanzi ang kanyang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin sa bangkay ni Bulek. Kasabay nito, ang isang figure ay walang pakialam na bumababa mula sa himpapawid. "Ito ay si Lito. Ikaw. Hindi ka patay." Si Yanzi ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Ngumiti si Lito, hindi nagsasalita, ngunit sumulyap kay Rolly. Sa sandaling ito, si Rolly ay labis ding nabigla. Sa kanyang buhay, nakaranas siya ng maraming tunggalian, malaki at maliit, ngunit wala pa siyang nakitang nakaligtas sa kanyang welga. Ang lakas ng batang to. Hindi siya makapaniwala sa mga mata niya. Ito ay imposible. Lumilitaw ang ngisi sa mukha ni Rolly, namumuo ang takot sa kanyang puso. Humakbang si Lito patungo sa kanya, binibigkas ang dalawang simpleng salita mula sa kanyang bibig, mga huling salita. Namumula ang mukha ni Rolly, "Nauutal, lad. Maglakas loob ka. Ako ang kilalang Western Sect Master. How dare you disrespect me?" Sa harap ng tunay na kapangyarihan, ang mga walang kabuluhang titulong ito ay nagkakahalaga ng jack squat. Isang determinadong ngiti ang sumilay sa mukha ni Lito. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang alon ng pagpatay na layunin. Si Rolly ay diretsyong napasalampak sa kanyang mga paa, damapo sa kanyang puwitan sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay namangha na nakalimutan nilang huminga. Ang batang lalaki ay hindi gumalaw kahit isang daliri, ngunit ginawa niya ang Western Sect Master sa napakalungkot na kalagayan. Paano kung talagang gumawa siya ng hakbang? Habang unti-unting lumalapit si Lito, si Rolly ay nababalot ng matinding takot. Ang dating walang talo na Western Sect Master ngayon ay tila isang tupa na naghihintay ng kamatayan.
Biglang napukaw ang paligid dahil sa malakas na bagyo ng hangin. Ang bawat isa ay nagangat ng kanilang mga ulo, tanging ang isang matandang figure, na nagtataglay ng kilos ng isang immortal, na naglalakad sa gitna ng mga ulap. Tawa ng tawa ang matandang lalaki, sino ba ang mag-aakala na ang martial arts convention ngayon ay magiging napakabasang affair? Ako, si Alex daw, ay naparito upang sumali sa kasiyahan. Nang marinig ang pangalang, Alex daw, lahat ay labis na nasasabik. Iyan ba? Ang Kunlun Divine Sect? Hindi ko inaasahan na magpapakita ang matandang immortal na ito. Ang Kunlun Divine Sect ay hindi nagpakita sa loob ng halos 30 taon, at nakakagulat na lumilitaw ito ngayon. Sa isang iglap, lahat ng daan-daang tao sa eksena ay lumuhad ng walang pag-aalinlangan. Mapakumbabang pagbati sa Divine Sect. Nagmamadaling lumuhad din si Yancy, ngunit nakita niya si Lito na nakatayo pa rin, agad siyang binigyan ng pahiwatig. Ang Kunlun Divine Sect na ito ay hindi katulad ni Rolly. Ayon sa alamat, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kapanganakan ng Kunlun Mountain, ang unang tao sa angkan ng mga ninuno ay pumasok sa Kunlun Mountain upang magsanay ng paglilinang, nauunawaan ang langit at lupa, ganap na nauunawaan ang Kunlun. Ito ang matandang ninuno ng Kunlun. Gayunpaman, sa milyon-milyong taon na ito, ang pangalan lamang ng matandang ninuno ng Kunlun ang alam ng mga tao ngunit walang nakakita sa kanya, karamihan sa mga tao ay itinuring pa nga siya bilang isang mito. At ang Kunlun Divine Sect ay sinasabing produkto ng hindi inaasahang pangyayari ng pagiging maliwanagan ng matandang ninuno ng Kunlun. Ang mga siglo ng paglilinang ay matagal nang nalampasan ang karaniwang mga mortal sa mundo. Ang lahat ng lumuluhod at sumaludo ay mula sa paggalang kapwa sa salita at sa isip. Nang makita ang mga simbolo ni Alex, agad na humakbang si Rolly at lumuhod, mapakumbabang binabati ni Rolly Zo ang Divine Sect. Ang simbolo ni Alex ay nagsasalita ng walang pakialam, ikaw ang tagapagturo ng Western Sect. I dare not. Ito ay isang walang kabuluhang titulo na ipinagkaloob ng mundo. Nanginginig si Rolly habang sumagot. Ang mapangapi na aura sa paligid ng Divine Ancestor ay hindi kapani-pani walang malakas, kaya kahit si Rolly ay nahirapang tiisin. Sinulyapan ni Alex ang bangkay ni Bulak at nagkomento, medyo isang matinding labanan, hindi ba? Agad na sinamantala ni Rolly ang pagkakataon at lumuhod, nakikiusap, maaari bang ituwid ng Divine Ancestor ang mali para sa akin? Oh, anong kawalang katarungan ang nangangailangan ng aking pansin? Tanong ni Alex. Itinuro si Lito, galit na galit si Rolly, binubuli ng taong ito ang kanyang malakas na cultivation level at nagdulot ng kaguluhan sa handaan. Magiliw kung pinayuhan siya, ngunit nagalit siya dahil sa kahihiyan at pinatay ang aking minamahal na alagad. At ngayon gusto pa niya akong patayin. Tumaas ang kilay ni Alex. Oh, ganun ba ang nangyari? Masiglang tumango si Rolly, kung hindi maniniwala ang Divine Ancestor, maaari mong tanungin ang lahat ng tao sa paligid. Alam nilang lahat na totoo. Natigilan ang lahat. Malinaw na nais ni Rolly na kaladkarin sila sa paggawa ng mga maling patoto. Gayunpaman, ang lahat ay natakot sa lakas ng Western Divine Ancestor, kinailangan nilang sumama kay Rolly at nagsimulang tumango. Oo, talagang inabuso ng taong ito ang kanyang cultivation level at kumilos ng walang ingat, pinatay ang inosente. Kabanata 840. Ngumisi si Rolly habang humarap kay Lito. Ha! Sa presensya ng Kunlun Divine Clan dito, tingnan natin kung gaano katagal ang iyong kay-abangan. Sumulyap si Alex kay Lito, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanya, dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Tuwang-tuwa si Rolly. Natitiyak niyang hindi kakayanin ni Lito ang sampal na ito mula sa isang miyembro ng clan ng Divine. Napabuntong hininga ang lahat sa pag-asam ng kumilos na ang Divine. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay ganap na lumampas sa inaasahan ng lahat. Bahagyang nakapatong ang palad ni Alex sa balikat ni Lito, at sabay tawa, sinabi niya, kaibigan, nagkita tayong muli. Napangiti si Lito at tumango, ngunit walang intensyon na magpakita ng anumang kagandahang loob. Si Alex, masyadong, ay tila hindi nababagabag, ang kanyang kilos ay kakaiba sa halip. Namula ang mukha ni Rolly. Magkita ulit. Posible kayang kilala ng taong ito ang Kunlun Divine Clan. Divine. Divine Clan, ano ang iyong? Hindi makapaniwala si Rolly sa kanyang nakikita at nag-aalangan na nagtanong. Mahinahong sinabi ni Alex, nakilala ko ang batang kaibigang ito ilang araw na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Rolly, mabilis na sumagot, Divine Clan, maaaring hindi mo lubos na alam ang kasalukuyang sitwasyon. Ang taong ito ay nagmula sa labas ng Mount Kunlun, tiyak na siya ay isang mapagpanggap at maruming individual. Huwag kang magpalinlang sa kanyang disguise. Si Alex ay nagbigay ng mapanuksong ngiti at nginisyan, oh.
At bakit niya ako gustong linlangin? Hindi ba halata? Siguradong pinagnanasaan niya ang antas ng iyong paglilinang, sinusubukang makipaglapit sa iyo, makuha ang iyong tiwala, at pagkatapos ay makuha ang mga benepisyo. Hinaplos ni Rolly ang kanyang balbas, nagsasalita ng may kumpiyansa. Hehe. Gayunpaman, umiling si Alex, malamig na tumikim, ikaw, sa iyong antas, ay karapat-dapat na taglayin ang titulong Western Grandmaster. Nahulog na ba ang mundo ng martial arts sa ganitong estado? Tumingin siya kay Lito, nagpahayag ng bahagyang paggalang, ang martial arts cultivation ng batang kaibigan na ito ay mas mataas kaysa sa akin. Paano niya pagnanasaan ang cultivation ko? Rolly Zoo? O Rolly, talagang sinusukat mo ang puso ng isang Ginoo gamit ang sarili mong masamang sukat. Sa kanyang mga salita, akala ng lahat ay mali ang kanilang narinig. Ang cultivation ni Lito, talagang higit pa sa Kunlun Deity Sect. At ikaw, anong klaseng Western Grandmaster ka? Ni hindi ka karapat-dapat na magsilbi bilang isang bootlicker para sa batang kaibigan na ito. Malamig na tinitigan ni Alex si Rolly. Bagamat hindi makapaniwala si Rolly, hindi siya makapaniwala sa mga salita mula sa Kunlun Deity Sect. Flop. Napaluhod siya. Kabataang kaibigan, si Rolly na ito ay liko at walang prinsipyo. Maaari mo siyang harapin kahit anong gusto mo. Hindi na kailangang humingi ng opinyon ko. Inilagay ni Alex ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng dismayadong ekspresyon. Huwag mo akong patayin, maaari kang magkaroon ng Eastern Emperor's Bell, huwag mo lang akong patayin. Si Rolly ay natakot, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, paulit-ulit na nagmamakaawa kay Lito. Pagkatapos sabihin iyon, ipinahid niya ang Mount Somero ring sa kanyang daliri, at ang gintong Eastern Emperor Bell ay lumitaw sa harap ng lahat. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, binawi ni Lito ang Eastern Emperor Bell, pagkatapos ay muli niyang ikinaway ang kanyang kamay. Snap! Ang mga binti ni Rolly ay naging inutil. Walang pakialam na sinabi ni Lito, hindi maiiwasan ang buhay na parusa. Hindi kita papatayin, ngunit hindi ko nagugustuhing makita kang muli. Lumayas ka! Si Rolly, na nagpupunas ng pawis sa kanyang mukha, ay awkward na gumapang at lumabas. Nang makita si Rolly na gumagapang palayo, lahat ay natahimik bilang malamig na mga sikades. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang dating walang katapusan na maluwalhating Western Sect Master, ngayon ay kasing awa ng isang ligaw na aso. Ganyan ang pabago-bago ng mga gawain sa mundo. Ang walang laman na katanyagan ay walang kabuluhan, tanging ang lakas ay ang walang hanggang kapangyarihan. Kaya, hindi na kailangang ipagpatuloy ang Martial Arts Conference, kung tutuusin, walang makakapantay kay Lito. Pagkaalis ng lahat, nagtatakang tinanong ni Alex si Lito, batang kaibigan, kinokolekta mo ba ang 10 sinaunang banal na artifact? Hindi ito itinago ni Lito at tumango, oo. Bakit? Para ba sa paglilinang? Tanong ulit ni Alex. Umiling si Lito, nakapansin ako ng kaguluhan sa Dragon Vein kamakailan. Natatakot ako na ang ugat ng espiritu sa ilalim ng lupa ay malapit ng pumutok muli, na maaaring magdulot ng isang malaking sakuna. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng 10 sinaunang banal na artifact maaari nating sugpuin ang napakalaking pagkawasak. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alex. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, kaya sinusubukan mong iligtas ang mundo. Gayunpaman, mayroong 10 divine artifact at 2 na lang ang mayroon ka ngayon. Ang paglalakbay na ito ay tiyak na magiging lubhang mahirap. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, handa akong tumulong. Pagkasabi nito, iniabot niya ang isang jade pendant kay Lito, kung kailangan mo ng tulong ko, ay activate itong jade pendant, at tutulong ako sa iyo. Tinanggap ni Lito ang jade pendant at binigyan ng magalang na bow si Alex, salamat, senior. Pagkatapos, humingi si Alex kay Lito ng ilang payo para sa cultivation at nasiyahan ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Kinabukasan, umalis si Lito sa bundok Kunlun. Sa kalsada ng bundok, nakita niya ang isang off-road na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Pagtingin sa direksyon ng sasakyan ay tila naghahanda na itong umalis sa bundok. Ang mga bintana ng kotse ay ganap na nakasara, na nagpapahiwatig na ang driver ay malamang napagod at nagpapahinga. Gayunpaman, nakita ni Lito na mayroong 2 tao sa kotse, parehong nasa mahinang estado na may mahinang paghinga na nanganganib sa buhay anumang oras. Agad na lumapit si Lito, binasag ang bintana ng kotse gamit ang kanyang siko, at binuksan ang pinto ng kotse. Sa driver's seat ay nakaupo ang isang binata, at isang medyo may edad na lalaki ang nakaupo sa backseat. Pareho silang walang malay. Tiningnan ni Lito ang kanilang mga mukha at nakitang itim ang kanilang kutis at ang kanilang mga kuko ay naging dark purple. Ito ay malinaw na mga palatandaan ng pagkalason.
Agad siyang naglabas ng silver needle at sinimulang i-detox ang mga ito. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, na unang nagising ang binata, kasunod ang nasa katanghaliang gulang na lalaki makalipas ang ilang minuto. Sino ka? Anong nangyari sa amin? Nag-aalalang tanong ng binata. Casual na sinabi ni Lito, pag-isipan mong mabuti, ano ang nangyari bago ka nawala ng malay? Sagot ng binata, nagdadrive ako at nakaramdam ako ng kakapusan sa paghinga. Lalong bumigat ang talukap ko. Napansin kong nahimete si boss. Nakaramdam ako ng pagkabalisa, huminto ako sa sasakyan at humingi ng tulong. Pagkatapos noon, nawalan ako ng malay. Bahagyang sinabi ni Lito, nalason ka. Nag-iba ang kulay ng mukha ng binata, paano kaya iyon? Wala naman tayong nakakain na kakaiba nitong mga nakaraang araw. Sa oras na ito, ang binata sa likod na upuan ay ganap na nagising at nagtanong, binata, nailigtas mo ba kami? Tumango si Lito at sumulyap sa isang maliit na bungkos ng mga bulaklak na nakalagay sa dashboard ng kotse. Ito ay isang maliit na bungkos ng mga mapusyaw na lilang bulaklak. Maganda silang tingnan na inilagay sa loob ng bote ng tubig. May problema ba sa mga bulaklak na pinulot natin sa daan? Medyo kinakabahang tanong ng binata, nakita si Lito na nakatingin sa mga bulaklak. Tumango si Lito, ang stamen ng bulaklak na ito ay nakakalason. Ang mataas na konsentrasyon ay maaaring magdulot ng pagka-suffocation at kakulangan ng oxygen. Hindi ito magiging problema sa mga bukas na lugar, ngunit sa mga nakapaloob na espasyo tulad ng isang kotse, maaari itong maging lubhang mapanganib. Nang marinig ito, nawala ang kulay sa mukha ng binata at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nagmamadaling itinapon ng binata ang mga bulaklak sa gilid ng kalsada at tinapakan ito ng ilang beses para hindi mapulot ng iba. With gratefulness in his voice, the middle-aged man said, "Young man, you saved my life." Nagpapasalamat. Mukhang bababa ka na rin ng bundok. Malayo-layo. Bakit hindi sumakay sa kotse ko at hayaan mo akong magmaneho sa iyo? Nang makita ang magandang intensyon ng kabilang partido, hindi tumanggi si Lito at sumakay sa kotse. Sa kotse, nalaman ni Lito na namatay ang baterya ng kanyang telepono at nagpa siya itong i-charge. Habang naglalakbay, walang humpay na nakikipagkwentuhan ang medyo may edad na. Nalaman ni Lito na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pinangalan ng Felix He, isang mangangalakal mula sa Jinchang. Kung titignan sa kanyang kilos at pananalita, tila may impluwensya siya, marahil ay hindi lamang isang ordinaryong mayayamang negosyante. Ang binata ay ang kanyang sekretarya, na pinangalan ng Atoy. Napansin ni Lito na si Felix ay may hawak na isang kahoy na kahon sa kanyang mga kamay, tila isang napakahalagang bagay. Casual na nagtanong si Lito, nandito ba si Mr. He para magbakasyon? Hehe, wala. I am here on some business. Si Felix ay umiiwas, malinaw na nag-aatubili na ibunyag ang higit pa. Hindi na itinuloy pa ni Lito. Sa sandaling iyon, naglabas si Felix ng isang napakagandang booklet at nagsimulang mag-scheme. Ito ay isang preview ng mga item na isusubasta sa isang auction. Isang casual na sulyap ang ginawa ni Lito. Noon lang, isang larawan sa booklet ang nahadjep ng kanyang mata. Napakalinaw ng larawan. Isa itong sinaunang salamin, ngunit ang panlabas nito ay kalaw-angin at mukhang hindi kapani-pani walang madumi, malayo sa orihinal na hitsura nito. Kunlun salamin. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Lito. Tanong niya, Mr. He, saan gaganapin itong auction? Oh, ito ay isang pribadong auction na gaganapin sa ating Jin City, na magaganap sa loob ng 3 araw, sabi ni Felix, na nakangiting idinagdag, bakit, kapatid, nagustuhan mo ba ang isang bagay? Gusto mo bang subukan ang iyong kapalaran? Patuloy niya, gayunpaman, ang tubig dito ay napakalalim. Ang mga peking bagay ay mukhang mas totoo kaysa sa mga tunay. Ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit upang aktwal na magbid para sa isang bagay na mabuti. Tumawa si Lito, hindi bale, nagkataon lang na libre ako at gusto kong tingnan ito. Nang marinig ito, tumawa si Felix at sinabing, perpekto iyan, iniisip ko kung paano ka pasasalamatan. Nandito ka sa Jin City, kaya magandang pagkakataon para sa akin na gumanap bilang host na mapagpatuloy. Kaya naman, mabilis na nagkasundo ang dalawa. Noon lang, tumunog ang cellphone ni Lito. Casual na kinuha ito ni Lito, at ang boses ni Tina Chen ay nagmula sa kabilang dulo, sa wakas na-on mo na ang iyong telepono, 2 araw na akong naghihintay sa iyo. Nang marinig ang humihingal na boses ng babae, walang magawa si Lito, busy ako, kakaalis ko lang ngayon. May oras ka ba mamaya? Sabi ko gusto kitang pasalamatan. Sinabi ni Lito, baka busy ako. No way?
Kapag hindi ko nabayaran ang pabor na ito, hinding-hindi mapapahinga ang konsensya ko. Ganon ka ba kalupit? Mapilit na pahayag ni Tina. Medyo natahimik si Lito. Ang salubing ito ay hindi tulad ng pagbabalik ng isang pabor, ngunit higit na katulad ng paghihiganti. Nasa Jin City ako, hindi kalayuan sa Kunlun Mountain, kung sa tingin mo ay abala, maaari akong sumama para sunduin ka. Iminungkahi ni Tina. Jin City. Nagulat si Lito nang marinig si Tina ay nakatira din sa Jin City. Well then, papunta na ako dyan. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Tina, tawagan mo ako pagdating mo, may malaking sorpresa ako para sa iyo. Pagkatapos ibaba ang tawag, umiling si Lito. Ito ba ay isang sorpresa o isang pagkabigla? Hindi siya sigurado. Tanong ni Felix, ano, may mga kaibigan ka rin ba sa Jin City, batang kapatid? Tumango si Lito bilang kumpirmasyon. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa Jin City, isang mataong lungsod sa kanluran. Sa paglalakbay, si Felix ay nakatanggap ng walang katapusang mga tawag, at nang malapit na silang makarating sa Jin City, nakatanggap siya ng maraming imbitasyon na kumain. Iginiit ni Felix na kaladka rin si Lito kasama niya. Hindi makatanggi, sinundan siya ni Lito sa isang 5-star hotel. Pagdating nila sa pribadong silid, medyo marami na ang nagkukumpulan at magiliw na bumati kay Felix sa kanyang pagdating. Umupo si Lito sa tabi ni Felix nang hindi napansin. Nabalitaan ko na pumunta si Mr. He sa Kunlun Mountain, may nakuha ka bang kayamanan? Malabong iminungkahi ng isang lalaking may balbas, naglalakbay ba si Felix He? Hindi, wala, may bibisita lang ako, mabilis na pagpapaalis ni Felix. Nabalitaan ko na pupunta siya sa master ng Kunlun para sa Jade Body. Humalaklak ang may balbas na lalaki na may lihim na motibo. Jade Body? Iyon ay isang kayamanan, kasama ito sa buong taon, ikaw ay magiging malaya sa sakit at sakuna. May nag-ingay. Ngunit ano man ang sabihin ng iba, si Felix ay nanindigan sa kanyang pagtanggi. Maya-maya, bumukas ang pinto sa pribadong silid, at mabilis na pumasok ang isang kalbong lalaki na may goatee at medyo madilim na tingin sa kanyang mga mata. Sa likuran niya ay sumunod ang isang grupo ng mga tao, ngunit hindi sila pumasok sa silid. Nakatayo lang sila sa may pinto. Ika-6 na guro. Nang makita ang bagong dating, masiglang bumati ang lahat. Ngumisi si Sixth Master at dumiretso sa main seat. Pagkatapos, lumingon siya kay Felix na may malisyosong ngiti, President He, sinabi nila sa akin na may ibinalik kang magandang bagay mula sa Kunlun Mountain. Bakit hindi mo ito iharap sa amin? Bahagyang nagbago ang mukha ni Felix, walang ganoon. President He, ang Old Six dito ay bihirang ngumiti sa isang tao, ayaw mong sumama sa amin sa inuman, pagkatapos ay kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Ipakita sa amin kung ano ang mayroon ka. Ang mukha ng Sixth Master ay biglang lumibot sa pagbabanta. Maliwanag, gusto niyang kunin ang isang bagay na pag-aari ni Felix. Lumalabas na ang hapunan na ito ay isang bitag na itinakda para kay Felix, kasama ang iba bilang kasama lamang. Pinagpawisan si Felix. Tumayo siya, yumuko at sinabing, ika-6 na guro, hindi ako maramo. Ang bagay na iyon ay para sa aking anak na babae. Nasa ospital pa rin siya, at baka ang bagay na iyon ay makapagliligtas sa kanyang buhay. Habang sinasabi ito, diretso siyang lumuhod, nakikiusap, ika-6 na guro, hinihiling ko ang iyong kahabagan. Maaari kitang bigyan ng pera, kahit anong halaga. Gayunpaman, ang Sixth Master ay hindi natinag at ninisyon, hindi ako nagkukulang sa pera, interesado lang ako sa iyong mahalagang bagay. Si Felix, gayunpaman, ay nanatiling tahimik. Hehe, hindi ko namalayan, medyo may backbone ka. Ang ika-6 na guro ay ninisyon at ikinaway ang kanyang kamay, magkaroon ng isang tao, putulin ang isang kamay niya. Mr. He. Sinubukan ni Secretary Atoy na sumugod sa silid, ngunit itinulak siya sa lupa ng mga compound ng Sixth Master sa labas ng pinto, na pagkatapos ay pinagpatuloy ang brutal na pagpalo sa kanya. Dalawang compound ang pumasok, ang isa ay humawak kay Felix, at ang isa naman ay may hawak na talim na matalas, naghahanda sa paghiwa. Pulang dugo ang mga mata ni Felix, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit tumanggi siyang sumuko, pinananatili ang isang mapanghamong saloobin.